Uminit ngayon ang social media at ilang online platforms matapos kumalat ang balitang umano'y sunog ang Malacanang. Kasabay ng mga alegasyong may malawakang pagkilos na isinasangkot ang Iglesia ni Cristo laban kina Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at First Lady Liza Marcos. Bagamat wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa palasyo, nagdulot ito ng matinding pagkabahala at haka-haka sa publiko tungkol sa tunay na nangyayari sa likod ng mga pader ng kapangyarihan. Ayon sa mga impormasyong kumakalat, sinasabing may seryosong hidwaan at hindi pagkakaunawaan na umano'y nauwi sa pagkilos protesta at matitinding pahayag. May mga nagsasabi na ito raw ay senyales ng mas malalim na alitan sa politika, habang ang iba naman ay nananawagan ng pag-ingat laban sa maling impormasyon at pananakot na maaring magdulot ng kaguluhan. Sa gitna ng mainit na usapin, nananatiling bukas ang tanong ng marami, ito na nga ba ang simula ng pagbagsak ng kasalukuyang pamunuan o isa lamang itong pinalalakas na issue upang guluhin ang isipan ng taong bayan? Patuloy na hinihintay ng publiko ang malinaw na pahayag mula sa mga kinaukulan habang ang buong bansa ay nakaabang sa mga susunod na kaganapan. O sa mga diskaya na hindi ka nakakasigurado. Okay, gusto ko lang balikan ang isyong ito. Bakit to importante ito? Kasi, kung pupuntahan mo lamang itong isang bahagi po, sorry po, okay ba? Okay lang ba sa'yo? Ituloy mo. Mukhang bis na bis ka. Oo. Kasi tayo nautusan dahil 50th birthday ni Ruth Cabal. Okay. Oo, sige, ituloy mo muna. Birahin mo muna yan. Sandali muna, bis na bis ka. Parang, ano yung dulo ng manggas mo? Hoy! Eto? Hindi, oo. Alin ba? Oo. Ito yung kinuha ko muna sa table natin. Oo. At ginawa kong manggas ng damit. Oo nga Parang yun yung inaano ng lola ko dati Ano yung ginaganchilyo? Ginaganchilyo. Ikaw talaga. Ang dulo Alam mo, niyan. eto nga. Oo. Yan nga yun. Uso na yan ulit ngayon. Okay. Naitabi mo pa ba yung mga ginanchilyo ng lola mo? Oo. Oo. Kaya pala kanina nangangamoy Alin? Ha? Formalin. Ikaw talaga. Oo. Sabi ko nangangamoy pabango. Ayan, aayusin mo. Akala ko kung ano Kasi sinabi mo, lola mo. Oo. Kaya pala, hindi ko lang kung si Derek Grace ba dito o si Ma'am Jen Ributa o si Mitch Alin? nakaamoy na ng naptalina. Oh. Nakaamoy ka na nun, Ma'am Grace Naptalina. Iba yung bilog-bilog? Hindi mo naabutan, naptalina. What's that? Naptalina yung bilog-bilog? The I-google mo. mothballs? Naptalina yung, Mothballs, right? yung mga bilog-bilog na Na kulay nilalagay puti. sa damit. Para paiwas sa ipis. Sa ipis. Ayan. Maipis kasi dati. Ngayon mabuwaya. Diba? Usong-uso yan dati. Okay. Oo. Asa na ba ako? Ay, nandito ka na. Nandito ka Hindi na sa... kasi, na ako yung Ituloy mo. nadidistract ako sa beauty mo, baby Ay, girl. thank you naman. Yan talaga ang Tuloy na natin! Nagbulan pa di ba, Papa Marcos? Ready ka na? Okay, November 16, 17, 18, Papa Marcos! Kung ako sa'yo, mag-resign na. Kung ako sa'yo, mag-resign ka na. Hindi, kasi pagod ka na po si Papa Marcos, pagod na mga kareaksyon. Pagpahingayin na natin doon sa dahig. Bigyan natin ng vacation doon sa dahig. ko ang i-distract ka. Ganda na suot mo, girl. Thank you. Oo. Napagkakamalan na naman tayong Nepo wife niyan. Nepo baby girl. Oo nga, ang ganda sa television Oo. Sige na, ituloy mo na. Inaabangan namin yan Ikaw talaga binibiti mo kami. Opo. Nandun ka sa... Ito po okay. Ito po sinasabi, part ito ng ICI report. Ito yung kanilang first interim report. Oo. At kung babalikan natin yung bahagi po ng affidavit, nitong sila Hernandez, Alcantara, and Bernardo. Okay? Doon po nila ikinaklaro din kung paano ang hatian. Sabi po dito, once the projects were reflected in the NEP, National Expenditure Program, or GAA, ito yung taga-DPWH, yung Rivera na sinasabi. Rivera would make a summary of the projects while Engineer Alcantara would then choose the contractors who would implement the project. This would then trigger the payment of
obligations or SOP to the proponent. An advance payment of 10% of the budget allocation when the NEP is released, while the remaining 15% would be paid off to the proponent when the GAA is passed. If the insertions were included in the GAA, the whole 25% SOP is given to the proponent. This 25% payoff is advanced by the contractors to ensure that the project will be awarded to them. In particular, sabi niya rito their testimonies named the following and detailed their participation. Okay. Actually, itong sinasabi dito ng ICI, bitin ito, may kulang ito ha. Meron sila ditong kinaligtaan o iniwasan ha. Dito po sa kanilang ICI, kayo ICI, talaga naman ha. Oo, meron ditong may mga binanggit si Bernardo nung una na hindi kasama dito. And si Bernardo po ang nagdidikta kung kailan siya lalabas o sisipot sa ICI. Yan po ang katotohanan dito. Baliktad na po ngayon ha. Ang ICI po ang taga-oo lang kung kailan sisipot itong si Bernardo. Si Bernardo po dapat simipot nung 12 kahapon. Yes, pang ilang beses na ito, di ba? Napuspon po ito on the 17th. May sinasabi daw po na mukhang yun nga, may mga agam-agam kung ganun pa rin ba ang kanyang testimonya tomorrow. Oo, in preparation sa kanyang 17th of November na pagharap po sa ICI. Abangan po natin ito. So ngayon, ito ang issue dito mga kapatid. Okay. Ang lahat ng ito hindi mangyayari kung wala si proponent. Meaning, wala pong kickbackan dito kung wala si proponent. Sino si proponent? Legislator. Okay? Ngayon mga kapatid, ganito po ang nangyari na naging masyado na pong sakim ang iba sa laki ng hinihingi na komisyon ni proponent. Kasi po, si proponent, 25%. May mga pagkakataon daw na umaabot ng 30% sa kanilang affidavit. So kung ang halaga po ng proyekto 100 milyon eron, agad-agad 25 milyon kay proponent. Maghahati-hati pa. Bernardo, 2%, etc. Kaya umaabot halos mga kapatid ng 40%. Ang ninanakaw doon sa mga proyekto kaya substandard, kaya sila nag-ghost na para ma-deliver ng buo-buo yung hinihingi ng proponent. So meaning, dito hindi mangyayari ito kung wala si proponent. Yung sinasabi ni Vince Dizon na may mga makukulong, magpapasko sa kulungan, si Zaldico ang unang ididemanda nila. Hindi makukulong yun, hindi uuwi yun. Di po ba? Hindi uuwi yun. Hindi makukulong yun. So ang makukulong po dito, ito pong mga dilis. Yung pong ilang siguro itong mga contractor din na umamin na baka maging state witness din. So bottom line dito mga kapatid, sa sinasabi nila may makukulong, wala pong proponent malamang ang makukulong dito. Lalo na yung mga proponent na naglaan ng malalaking pondo hango sa affidavit nitong mga testigo na baka biglang magbago na ng testimonya. Patay kang bayan ka. Patay kang bata ka. Papayag ba tayo na mga dilis lang ang makukulong? Yan ang sitwasyon ngayon. Opo. Tapos naririnig pa natin na may nagsasabi na posibleng mabago yung testimonya ng mga testigo. Okay. So parang alam na natin kung saan papunta. Naku po. Tuloy po ang Pasko, definitely, para sa mga Katoliko at Kristiyano. Tuloy po ang Pasko. Of course, tayo, we look forward sa Christmas, sa ating family bonding, sa ating pong gift-giving, sa ating pong pagtitiis, kung ano lang ang kaya na. Yan din po ang sinabi ni Bongbong Marcos. Ngayon, meron po siyang press conference, mga ka-reaction, na wala na daw pong Pasko. Magano daw po, mamamasko sa kulungan ang mga sangkot dito sa katiwalian. Baka siya, ang tanong ko lang kay Bongbong Marcos kung mamamasko pa rin siya bilang isang presidente. Tanong lang. Mamamasko ka pa rin ba, Bongbong Marcos, bilang isang presidente? Yun ang Pasko natin. After all, hindi naman po sa material na bagay ito talaga eh. Hindi ba sabi ko nga, kung buhay pa ho tayo, nakakasama po tayo, we are so glad and so happy and so thankful and so blessed, right? Pero itong mga proponents na ito, ang Pasko nito, malamang po mga kapatid, sa Europa, sa Amerika, sa Canada, o kung sa Pilipinas po, sigurado po, lahat na po ng mamahaling hamon meron sila at mamahaling prutas.
At ang kanilang gift giving, bagamat siguro dahil sila medyo asiwa na ngayon, baka pasikreto na lang ho ang kanila po mga mamahaling mga regalo. Yan ang katotohanan. Kaya again, mga kapatid, ano po sa gitna po nito, focus pa rin po tayo. Ako po lamang ang naglalahad po ng aking sariling personal na opinion dito, damdamin at kaisipan dito sa isyong ito because this is what is happening now. Yun! Anong tingin mo, baby girl? Ngayon, ang tanong, papayag ba tayo? Ha? Yan ang tanong ko sa taong bayan. Papayag ba kayo na walang makukulong, na malalaking isda, puro na lang maliliit, ikukulong saglit, Opo, tapos opo. palalayain din naman sa dulo? Oo, ito hong sinasabi na may mga magpapasko, may mga makukulong, mga kapatid, siguradong may makukulong. Pero yung pong mga mismong may pinagsimulan ng lahat ng ito, walang makukulong. Prove us wrong and think about it. Halika dito! Kinakausap pa kita! Ninakawan mo kami kaya kami binabaha! Halika dito! Nako mga ka-reaction. Yan ang sinasabi natin mga ka-reaction di ba? Ito, dito muna tayo mga ka-reaction kay Manong Chavit Singson. Administration is under fire due to the flood control scandal. Billions worth of taxpayers' money were squandered by officials behind substandard and even non-existent infrastructure projects. The president has formed an independent commission on infrastructure to look into this, but the public is still not satisfied. Recently, retired broadcaster and columnist Ramon Tulfo posted online a supposed list of powerful individuals plotting to destabilize the government. In a Facebook post, Tulfo tagged Vice President Sara Duterte, her brother, Davao City 1st District Representative Paulo Duterte, and former Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson as among the financiers of the alleged destabilization campaign. But Tulfo did not provide evidence to support his allegations. Today, we are joined by one of those implicated in the supposed destabilization plot, Governor Chavit Singson. Good morning, Manong Chavit. Good morning, Karen. Oo, Manong Chavit, nagiging suki na po kayo dito kasi lagi na lang mayroong mga issues. Yes. And this time, this list of supposedly destabilizers of the government, bakit po nasama ang pangalan ninyo dito sa listahan na ito? Well, etong lumabas na ito, may naglabas na noon na attack dog, yung bayaran. Nagtaka ako kung bakit inulit ni Ramon Tulfo. The same. Nagde-destabilize, pinangalan kami lahat. Same names po to. Ha? Same names, yung sinasabi niyo Same, attack dog. same. Yung Balik attack ka- dog po na binabanggit ninyo, sino po Yung ito? naglabas nito muna, yun ang bayaran. Parang vlogger or Yes. sa social media lang po. Ito, panakot nila sa mga na kumukontra sa administrasyon. Kami naman sa our focus on graft and corruption lang. Hindi totoo ito dahil hindi ko karamihan dito hindi ko kilala eh. So hindi niyo Paano po kami- nakakausap tong mga to? Hindi kayo Wala. nag-meeting? Ang na-meet ko lang, pupunta sa bahay noon si General Romeo Pokis. Wala akong maalala dito nagpunta na eh. So yung pagpunta po ni General Pokis sa inyo is for what? Well, nag-uusap tungkol sa darating na malaking malaking rally po, sa EDSA ito po yung upcoming rally sa 16. 16. Okay. Tapos nag-rally rin ang iglesia sa 16, same Yes, date. opo, oo. Nag-apply na po sila ng mga sa permits. Luneta. So me, I'm not sure kung pupunta ako doon sa EDSA. I will, dahil parang napasukan na nga ang yung papunta sa EDSA, marami ng nabayaran na pumipigil sa mga tao. So ako, nagpaalam din ako sa mga, kasi ang iglesia all over the country, may mga minister nila. So, tinanong ko kung pwede ako pumunta. Pwede, basta lang kami sa graft and corruption. Yun lang ang parang prayer rally because of what's happening now in this country.
about dropping corruption. Manong Chavez, ikaw lang po yung nasa listahan na listed twice. One as those involved in the plot to destabilize the government, but also as a financier, along with Yeah. Vice President Sara Duterte and Congressman Pulong. Yes. Bakit po kayo twice na nalista sa palagay ninyo? Close po ba kayo kila Vice President Sara at kay Congressman Pulong? After election, di na kami nakita eh. Si Pulong, di ko pa nakita. Si Baste, minsan ko lang na-meet nung after election, pero maraming tao, hindi ako napansin. Wala na. So, wala na akong connection sa lahat. Kaya dito wala akong pinapanigan. Ayun, hindi ako nagpipina. Sinungaling ito. Ako hindi ako sinungaling. Hindi ako marunong magsinungaling. So, Maraming lumapit na humingi ng pera. Hindi ko binigyan. humingi po ng pera in relation to... Sa mga rally-rally daw. So, hindi ko binigyan. So palagay niyo po, yung apart from itong sinasabi niyo attack dog, saan pa kumukuha ng insider information si Ramon Well, Tulfo? Hindi si Ramon Tolpo ha. Ginaya lang ni Ramon Tolpo yung una naglabas, yung attack dog. Kasi sabi niya sa dulo, I have reliable insider info, pero hindi niya raw i-disclose. Yung, So, yun sa Facebook post niya po, nasa nakalagay sa baba. Sino Don't ask nagsabi? me. Si Ramon Tulfo po, doon sa Facebook post yun niya. nga eh. Nagtaka ako ba't niya pinatulan to. Eh yung attack dog na naglagay, bayad yun eh. Oo. Pero ano po kayang motive ni Mon Tulfo for releasing this list? Nagtaka ako ba't niya ginaya. Opo, oo. So ano yun palagay niyo panakot motive? ng gobyerno yun na huwag kayong gagawa niyan. Alam namin, titignan kayo namin, imbisikan ka namin. Si Jenny Bagalong per verification para pakita lang na nag-investigate sila. Pero walang katotohanan to. Unang-unang, ang kilala ko lang dito, Marcoleta, hindi na kami nakita after election. Si Mike Defensor, ang huling makikita namin, 1922, during the campaign period of BBM. 2002, 2022. Opo, opo. Hindi ko na nakita. So paano kami magkakaroon ng or kalukuhan ito? Panakot nila sa tao na huwag kayong ganyan, minumuntor ka namin. So palagay niyo po, Mon Tulfo is doing this on behalf of the government? Ako nagtaka ako. Kasi pag Yung alam ko, he was nauna, already exactly the criticizing. same. Yes. Bayad yon. Hindi ko sinasabi si Ramon Tulfo ang bayad, pero Opo. the same ang ginawa niya. Ang palagay niyo pong nagbabayad doon sa attack dog, yung unang naglabas sa social media ay sino? Ay, walang iba kundi administrasyon. Siyempre, ang kalaban ko dito, mga trolls, mga attack dog. Never ako sinagot. Isa lang hiningi ko. Para bigyan ng credibility ang ating Pangulo, paimbestiga muna ang probinsya niya. Kung malinis siya, then may karapatan siya magbintang sa iba. Ito po yung mga flood control. Flood control. Hanggang ngayon, ICI, wag na kayo lumayo, punta kayo sa Ilocos Norte para tulungan natin Presidente, pakita na malinis, then kalkalin nyo kami lahat ako. When you say Ilocos Norte, that would mean that The province of the President. Opo, yung, at kung saan congressman din po si Sandro Yes, Marcos. not only him, the whole province. So yun lang hiningi ko. Ayaw galawin. Bakit? Something must be wrong somewhere. Now, to prove you, sa Senate, bakit nilalampasan ang Ilocos Norte? Ang liwanag. Pinangalan lahat yung mga flood control project. 1, 2, 3, 29, 31 na kagad. Nilalampasan ng 30. Ang liwanag eh. Doon po sa listahan na unang binanggit ni Curly Discaya nung nasa Senate po siya as yung mga involved na congressmen, meron po bang mga taga Ilocos Norte doon? Wala. Wala. Kasi Wala, sinabi sana na po wala. ni Senator Ping Lacson as the returning chairperson of the Blue Ribbon Committee na papatawag niya rin yung mga congressmen daw na binanggit ni Curly Discaya. So, wala po doon sa listahan na yun. Wala. Do you think ito pong sa Blue Ribbon Committee magpapatawag sila sa I Ilocos? don't know. Nabasa ko lang sa diaryo kanina, patatawag mga congressman. Walang mangyayari yan, magde-deny lang lahat. So, going back, dun sa listahan po, sinabi sa post ni Ramon Tulfo na yung listahan na yun are people that are, the government is watching.
Marakot. So, do you believe na Ano minomonitor kayo ng tao? kayo ng Parang winawarnihan gobyerno? kami. Winawarnihan. Oh, so Yun parang ang palagay nyo ba exactly totoong sinabi yung minomonitor attack kayo? dog. Inulit niya. Nagtataka lang ako. Ba't niya inulit? Okay, so pero hindi nyo po napapansin or nararamdaman na minomonitor kayo? Oh, they can jail me if they want to. They can kill me. But okay lang, patayin nila ako. Hahabulin sila ng mga taong bayan. And ang Diyos, ang huling hahabol sa kanila. Kung patayin nila ako. Ang ating Panginoon. You have been vocal in the past po about pushing for a revolutionary No, government. I'm not. I'm Hindi not. ko ba sinabi I'm niyo? not pushing. No. Oo. Sinabi niyo po dati yun. Kung bababa si BBM, gusto ko, Supreme Court will be the caretaker, mag-uusap sila ng mga military. And the religious Kung mag-resign organization. po ng kusa. Kung Kasi mag-resign. na-mention niyo po dati yun dito. Dito rin sa at the Yeah, forefront, yes, yung kung mag-resign. revolutionary government. So hindi naman pala sa pilitang papaalisin si No. PBBM. Kung wala na nga ang presidente, wala akong gustong umupo. I only trust now, at this point in time, the Supreme Court. So, Supreme Court ang caretaker, mag-usap ang military, wala religious group, kung anong klaseng gobyerno itatayo natin, then they can do anything they want or stop election or whatever. I only trust the Supreme Court. Wala nang iba. Recently po, meron ding balita na sinabi ni Ombudsman Boying Remulla na meron na ring ICC warrant of arrest against Senator Bato de la Rosa. Palagay niyo po ba kung mag-cooperate na naman yung Pilipinas, assuming this is true, like mangyari ulit yung kay President Duterte na ipadala sa Hague naman, this time si Senator Bato de la Rosa? Ang gobyerno, pabor dyan. Pero hindi dapat dahil meron tayong hostisya rito, wala ba silang tiwala sa mga court natin? We have our own laws. May matitinong tayo sa Supreme Court. Sila ang lilitis kung may kasalanan si Senator Bato, kung may kasalanan si President Duterte, dito linisin. Do you think there's an effort to remove yung opposition or to weaken them in preparation for 2028? Kaya meron din linalabas na ito. But before you answer this question, we'll have to take a short break. At the forefront, we'll be right back. Nako, mga ka-reaction. Yan ang sinasabi po natin, mga ka-reaction, si Bato de la Rosa. Agree po ba kayo kay Senator Bato de la Rosa na susuko o magtatago muna at lalabas sa tamang panahon? Ano po, pabor po ba kayo na may padala sa ibang bansa ang ating senador na si Senator Bato de la Rosa? I-comment po ninyo yan sa comment section, mga ka-reaction. Matapos ang lindol, ang bagyong Tino, Ito po, mga ka-reaction, tuloy natin. Welcome back at the forefront, and we continue our conversation with former Governor Javid Singson. Manong Javid, so itong ICC warrant of arrest supposedly against Senator Bato de la Rosa, kung padala din po siya sa Hague, do you think there's an effort by this administration They can na do it. mabawasan yung mga tao ng opposition before 2028? Yan ang purpose. Pero ako, di ako pabor dyan dahil meron tayong sariling batas. And meron tayong Supreme Court. Kung may kasalanan yung mga taong yan, dito litisin dahil meron tayong batas. We have good laws. But the implementation ng yun, like now, padadala mo sa ibang bansa. Other countries like US, pag nagkasala ang mga Americans dito, are American citizens, tinutulungan na embassy. Tama! Dito, yung nagkasala dito, padadala natin sa ibang country. Nako. Hindi maganda yun. Bakit You're yun? saying dapat we should exercise our sovereignty. Siyempre. Yes. Yeah. Ano, wala tayong tiwala sa ating country and our justice system. Saan tayo pupunta kung walang ganun? And I Nako. think sa Rome Kung may Statute kasalanan naman, man si President Duterte, dito lilitisin. Lilitisin dito. Para mas pupunta lahat ng mga testigo. yeah. And Manong Chavit, yung dito naman sa recent na magkasunod na typhoons, we had Typhoon Tino and then Typhoon Uwang, nagkaroon ng mga kritisismo doon sa mga government officials na nawawala or nasa abroad nung panahon na meron tayong mga bagyo dito, lalo na doon sa mga government officials na sa district nila yung nangyaring typhoon. Ano po ang pananaw ninyo? Ikaw, you were formerly a governor yourself. Pagka ba mga sakuna na ganyan, importante na
manatili dito sa Pilipinas? Yes, importante yun dahil may warning na matagal eh. So, kung ako halimbawa, nasa abroad ako, takbo ka agad ako. We have to prepare. Tawag na ako sa opisina ko, prepare, darating ako. Paano po may naka-schedule na kayo na lakad abroad? I have to cancel it because that's the most important disaster na supposed to be the biggest, one of the biggest typhoon na darating. Binarnihan ko na matagal na aking kababayan. Maghanda kayo, may darating daw. So, As a fellow Ilocano, Hindi ako umalis. do you agree with Isabela Governor Albano's view that he cannot do anything anymore? Siguro para ang punto niya is kahit nandyan pa ako, wala na akong magagawang iba pa. Pagka may typhoon, ito pong Typhoon Uwan kasi nasa abroad po siya during that